So hello guys and welcome back ulit sa ating channel Stock Play, at muli po tayo mag-update para sa ating second video, and yung first video guys pwede nyo i-check sa ating channel about top trending stocks. And of course don't forget to subscribe sa ating channel, and kung meron po kayong mga request mag-comment down lang po kayo. At yung listahan po natin ay nawala kahit natin nagawa ng video. Yun lang. Ayan, kaya mag-comment na lang down po kayo. Comment down. And yeah, ayun So sisikapin nating di na mawala yung listahan natin. So let's go back SEC guys. Ayan. So for now, same pa din ng dito concept. So since nag-hold dito malapit sa may support, so ang target is retest of course. Ayan, sa may 33 we see here double resistance. Ayan, sa horizontal at sa diagonal and since wala pa tong breakout, of course still bearish so pagka nag breakout maging bearish tayo. Ayan, then sa daily chart nagrally ulit at malapit na dun sa may sinasabi nating possible na kung saan siya ay pwede mag-retest, So siguro ang sagad sa 33.23 malapit doon. Then we have here, hindi pa naman overbought, still goods. Okay, pataas. Okay, nakabuka yung stock natin. Solid dyan. And same here. So nakabalik sa may taas ng 200. So it means bullish for now since wala pa naman tayong confirmation dito na dapat mag-breakout. So pag nag-breakout, bullish na to for SEC. Ayan So let's wait and be patient for this one Ayan, so hindi naman pwedeng madaliin. Di ba? For DMC, check natin kung ano yung makikita natin setup for this one. So nag-hold din to. Same kay SEC nag-hold tapos nag-rally. Ito naman nag-hold. Medyo laging behind SEC. Ayan, pero the good thing is yun nga nag-hold Ayan, sa may natin support malapit sa 11.2. Same din yung sa resistance 11.85 or 0.83, basta malapit dito guys. Good siya Ayan. So, pwede. Since nag-hold naman Ayan. So, pwede natin i-target yan pagka nag-rally. Then, sa daily chart, galing sa baba. So, it means meron tong potential guys. Galing sa baba, sa oversold. Yung ating stochastic. Base po yan sa, natin sa daily chart. Plus factor dito, yung 200-day moving average. So nakabalik siya, di ba? We have here a double bottom, throwback, tapos may shakeout dito na nangyari, Ayan. So same play for this one kasi so para din siyang dito cup and handle, right? So yun nga lang, mas malit na version. Ayan, dito guys. So dito naman pala, ayan, double bottom pala to. Ayan, we have here a double bottom, then we have here a cup and handle. Ayan. So for now, bullish even though na malaglag dito yan at mag-retest yung sa may sinasabi natin before. Ayan, so malapit sa 10.2. So still goods as long as na mag-hold, Ayan. So hindi po natin inaalis yun. Bakit? Kasi trend line yan guys, diba? So trend line yan So kaibigan natin yung trend line, especially sa pagtitrade especially sa position. Kayo ay magpo-position guys. LTG. So let's see first. Ito the weekly chart. Looking good. Okay. Nice.
medyo nag-hold na talaga rito, ano? Napako na. And sana lang is makapanik if ever na mag-retest sa 10.25, no? 10.25, ito yan eh. Then sa daily chart, check natin 200. So ito, same din no kanina, no? So halos same setup sila ni DMC. Lagging behind SEC. So si SEC ang ano ngayon, real deal, ano? Ayan. So next one is PLDT, TEL. Check natin TEL. Okay, for TEL guys, silip-silip tayo. Okay, still intact pa rin yung kanyang structure dito. Okay, we have here higher low. So saan yun? Ito yun, higher low tas higher high, still intact guys, ano? Ayan. Then sa ano natin, sa daily chart, check natin yung 200 goods, because yun nga, di ba? So siya ay nasa taas na ng 200. Ayan, pare-pare sila. So yun nga lang, ano, no, medyo mabagal yung galawan pagka sa stock market. Ayan, kaya talagang patience ang kailangan dito, no? Hindi ito ano eh, mabilisan kumbaga, no? Ayan, next one is ALI. So halos pare-pares na sila, no? Si SEC. So yun nga lang, kay SEC dapat mag-breakout dun eh, yung sa kaninang trend line, ano? ALI naman, i-check muna natin sa weekly. So ano ba ang kanyang situation right now? So still sideways pa rin guys, ano? So overall still sideways pa rin. And kung titignan kasi natin to, ay, so nabubulol pa ako. Ang pinaka resistance for this one na mako-consider natin is malapit dito guys. Saan ba yun? 31.7 at least. Okay, 31.7 resistance to right here, because ayan, sa mga pattern natin pagka mga phases, so ano to eh, so pa-bounce siya guys, right? Ayan, kaya pagka nag-breakout dito sa may 32, malapit na yan, goods. Then pagka nag-hold, ayan, kasi nung nag-breakout, hindi kasi nag-hold eh, ayan, no? So we have here a breakout, then throwback, push, tapos throwback ulit dito, then hindi nag-hold eh. So ibig sabihin, fake out to, no? And kumbaga mare-reset. And kaya still sideways pa rin to guys. So for now, wala pang improvement for this one, ano? Totally. Then sa daily chart, eh mukhang pabagsak pa nga. Of course, yung support 26.9 at least. Ayan, no? Then yung 200, ayan, still bearish, no, for ALI. Then yun last, yung globe. Excuse me. For globe, so sa weekly guys, okay, so sideways eh, halos doji candlestick, ano? Diba? Pero kung malalaglag to guys dito, ayan, sa 1925 support natin, kasi double bottom to eh, diba? Ayan, no? Double bottom to possible eh. Double bottom, then we have here breakout, then throwback, and if ever man nababalik dito, still goods, as long as na mag-hold, ano, kay sa area na to. Ayan, so wala namang problema doon pagka bumagsak. Ayan, basta mag-hold lang dito sa may neckline. Kumbaga confirmation yun na talagang bullish, ano, yung chart ni globe. So for this one, sa daily chart, looks good, looking good guys. 200 pasok sa banga to, ano, and base po sa sinabi natin before,
kung kayo ay avid listener ng channel natin, possible double bottom to. Right here, first, tapos ito yung second, yun yung height niya nito. So, possible ito yung magiging initial target natin for globe, no? Ayan, so malapit sa 2,100. Ayan, so I think tapos na po tayo guys, at maraming salamat po sa panonood, and see you po sa next video. Bye bye and God bless.